Alam mo ba na may apat na klase ng tao pagdating sa pera? At kung gusto mong yumaman, kailangan mong malaman kung nasaang quadrant ka ngayon at kung paano ka lilipat sa tamang quadrant. Pag-usapan natin ang cash flow quadrant ni Robert Kiyosaki at kung paano mo ito magagamit para umangat sa buhay at negosyo. Part 1. Ano ang cash flow quadrant? Ayon kay Robert Kiyosaki, ang mundo ng pera ay hinati sa apat na bahagi, E, S, B at I. E, employee, empleyado. Sila ang nagtatrabaho para sa isang kumpanya o tao. May fixed income o sweldo kada buwan. Example, teacher, nurse, engineer, call center agent. Kadalasang mindset ng E. Mag-aral ako ng mabuti, makakuha ng stable job, at magretiro ng may pension. S, self-employed, sariling sikap. Ikaw ang boss pero ikaw rin ang trabahador. Halimbawa, doctor na may sariling clinic, freelance artist, online seller. Mas may kontrol ka pero kapag hindi ka nagtrabaho, walang kita. B, business owner. May system ka na gumagana kahit wala ka. May mga tao o proseso kang nakasetup para kumita kahit natutulog ka. Halimbawa, franchise owner, CEO ng sariling kumpanya. E, investor. Pera ang nagtatrabaho para sa'yo. Stock market, real estate, crypto, etc. Ito ang ultimate goal. Passive income na patuloy kahit nakarelax ka. Quote from Robert Kiyosaki. The rich don't work for money. They make money work for them. Part 2. San ka nang gagaling, san ka papunta? Reality check. Most people are stuck in the E and S quadrant. Gusto ng security, kaya takot mag-risk. Pero sa totoo lang, mas may security sa B at I quadrant kapag tama ang sistema at mindset mo. Tanong, nasa ang quadrant ka ngayon? At saan mo gustong mapunta? Kung gusto mong yumaman, ang goal mo ay makalipat mula ES patungong B at I. Part 3. Paano magsimula bilang negosyante? B quadrant. 1. Mag-umpisa sa maliit na negosyo habang nagtatrabaho ka. Online selling, digital services, franchising. Use your salary to fund your startup. 2. Aralin ang system at delegation. Hindi ka dapat ikaw lahat ang gumagawa. Build a team, automate processes. 3. Invest in financial education. Books, courses, mentorship. The more you learn, the more you earn. Warren Buffett. 4. Huwag matakot sa failure. Parte yan ng paglago. Ang mahalaga, tumayo ka ulit at natuto ka. Personal experience. Taong 2022. Kasagsagan ng pandemya COVID-19 hirap. Makahanap ng opportunity at mahirap makalabas. Nag-take ako ng risk para makahanap ng pagkakakitaan. Pumasok ako sa contractual na trabaho habang ako ay nag-aaral. Sa madaling salita, nag-working student ako. Matapos ang contract sa trabaho ko, wala na naman akong pagkakakitaan. September, second semester ko na sa college. Naghanap ako ng trabaho, nag-apply ako sa iba't ibang businesses, na-reject at dumating sa point na pasuko na. Hanggang sa sinubukan kong mag-apply sa isang kilalang fast food, kay Bubuyog. Natanggap ako, habang nagtatrabaho ay nag-aaral. At ang kinikita ko noon ang pinangsimula ko rin ng business ko. Pinasok ko ang negosyong junk shop dahil yun ang linya at mas alam kong forte ng business. Nagsimula ako sa maliit na kapital. Katuwang ko noon ang tatay ko sa pagpapatakbo ng negosyo ko. At sa unang 6 na buwan sobrang hirap at stress ang dala. Pagkalugi, maling paghawak ng kita, pagiging maluho at mismanagement ang nangyari sa akin. Paulit-ulit akong nagpabalik-balik sa puhunan tubugasta hanggang sa natauhan ako sa mga maling pinaggagawa ko. Sa unang taon, marami akong naging pagkakamali. Pero yun ang naging gasolina ko para magpatuloy at galingan na sa susunod. Part 4. Mga recommended books at resources. 1. Rich Dad, Poor Dad, Robert Kiyosaki. 2. Cash Flow Quadrant, Robert Kiyosaki. 3. Think and Grow Rich, Napoleon Hill. 4. The E-Myth Revisited, Michael Gerber. 5. YouTube channels, Valuetainment, Dan Lok, and Filipino creators like Chinky Tan. Part 5. Tips para sa mga nagsisimula. 1. Don't quit your job agad. Build your business on the side until kumikita na consistently. 2. Save capital, not just money. Ipon para sa negosyo, hindi lang emergency fund. 3. Surround yourself with entrepreneurial minds. Join FB groups, attend seminars, maghanap ng mentor. 4. Action beats perfection. Hindi kailangang perfect lahat bago ka magsimula. Quote ni Kiyosaki ulit. Start small and learn fast. The goal is not perfection but progress.
Ang pagiging negosyante ay hindi lang tungkol sa pagkita ng pera. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kontrol sa oras mo, sa income mo, at sa buhay mo. Mula empleyado hanggang investor, ang journey ay mahirap pero rewarding. Lagi mong tandaan, financial freedom is not a dream. It's a decision.